Hello guys, ayan, medyo ano lang ako, natawa lang ako sa post, no? Nagigising ko lang at eto, ang aking mga babies nasa tiyan ko. Ayan, si Tamtam Bulilit. Ayan, so, natawa lang ako doon sa post na si Franz Castro daw, ng Teachers Act, nagsasabi na hindi daw qualified si VP Sara Duterte para maging isang presidente na magmumuno. Ang mga putang inang ito, aga-aga pa, natatawa ako't napapainit ang ulo ko. Pagkatapos ang nangyari sa Tondo, Manila, no, na nakakakilabot, parang Sodoma at Gomora, sabay nasasabayan pa ng mga taong ito na ang tanging hangad lang ay wasakin ng Pilipinas, wasakin ng bayan natin. Noon pa naman yan, yung Gabriela, Teacher Ax, mga NPA yan. Pero mga gago lang talaga mga Pilipino, naniniwala sa mga taong ito, kahit gaano katalino, kahit gaano kayaman, naniniwala sa mga taong ito. Kung ang walang karapatan, higit dito na mamuno sa bansa natin, yung mga NPA na katulad ng mga yan, ng mga akbayan, Teacher Ax at kung ano, Gabriela, yung mga hinayupak na congressman, congresswoman na nasa peso ng mga putang inang yan, na sila ang lumason sa isipan ng mga kabataan kung bakit karamihan na kabataan, estudyante ngayon, na ginagamit nila against sa mga nakaupo o nakapwesto, at against sa kanilang mga magulang na sinisira ang buhay nila na wala silang kaalam-alam. Ang mga hayop na NPA na yan na patuloy na namumuno sa bansa natin at nangungurakot ng mga putang inang yan. Puro kurakot ang ginagawa ng mga yan. Papayagan ba natin yon? Kayong mga magulang, mga anak, yung mga matatalino yung anak na nawawala, mga matatalino yung anak na namumundok. Tama ba yan? Napayagan mo yung anak mo, pag-aralin mo, tas mamumundok lang? Come on! At kung hindi nyo kayang gawin na kontrolin ng mga anak nyo, pakulong nyo, kaysa mamundok, kaysa sirain nila ang buhay nila. Yan ba paniniwalaan nyo, yung mga yan? Yung mga NPA na yan? Come on, mag-isip kayo. Hindi ko mo binayaran kayo sa eleksyon, iboboto nyo na yan. Yung 1,000 nyo, ibulsa nyo, pero wag nyong iboto sila, tanggapin nyo. Pera ng taong bayan yung ginagastos nila, hindi tanggapin natin. Pero, siguraduhin nyo na iboboto nyo yung karapat dapat. Ako, I vouch for sa mga Duterte. I've been with them for so many years. Ayan, taga Mindanao ako. But then, nakita nyo ang buhay nila pareho pa rin. Walang korupsyon dyan sa mga magaan man na yan. At kung maraming naninira, ganun talaga eh. Ang Diyos nga, maraming nagpapatay eh. Nagpapako sa krus. But at the end of the day, they came to realize na, uy, ang Diyos pala ay totoong Diyos. Diba? Kaya nga pa, kahit anong relihiyon may Diyos. Kasi, yung relihiyon na yan, ano ba menuhan yan, diba? Ang Diyos. Kung walang Diyos, may relihiyon ba? The problem is, ang tao sumusunod sa relihiyon, kaya nagiging kulto. Tandaan mo, nagpapagulo rin sa bansa natin ay ang mga relihiyon. Tandaan lang natin na may Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo na siyang mag-guide sa atin accordingly. At ang fellowship with the brotherhood and sisterhood is just a brotherhood to guide us. Tayo ay may sariling isip, may sariling kakayanan, alamin ang tama at mali. So, follow with our conviction, follow with our, na madidiscern ninyo yan kung kayo talaga ay may takot sa Diyos. Kaya tandaan nyo, itong mga NPA na to, walang takot sa Diyos yan. Wala kahit isa. Ang Diyos nila ay pera, kapangyarihan. Yan ang Diyos ng mga hayop, ng mga taong ito. Kaya ang Kongreso, punong-puno ng demonyo yan. Ang mga tao mga demonyong nagkatawang tao. Tandaan nyo yan, lalong-lalo na ang mga yung anak bayan, mga yan. Alam nating lahat yan matagal na yung mga yan ay NPA. Okay, kaya mag-ingat kayo sa pagboto at mag-ingat kayo sa mga taong kikilalanin ninyo. But for me, VP Sara is the best leader katulad ni PRRD, the only president na hindi nangurakot, pareho pa rin ang buhay nila sa kabila ng lahat. The rest of the president are worse. Nagpayaman. At hindi lang yon, lahat ng mga gabinete niya, mga tao niya, lahat, ganun. Kung ano ang puno siyang bunga, di ba?
Makikita natin yan. At pinakamarami nagawang presidente is si PRRD sa loob ng maikling panahon. Tandaan natin lahat yan. Ang execution ng mga proyekto ni Apo Lakay was executed properly for the build projects by PRRD na nakapagtataka hindi ipinagpatuloy ni BBM na sarili niyang tatay ang pumirma sa lahat ng yon for execution na lang. Pero there's no funds that allocated, and at the worst, walang nagawang proyekto si BBM. At ang mga proyekto kadalasan, I'm not saying all, aside sa flood control na pinaka-corrupt na ghost projects ng lahat ng mga nakaupo. Tandaan yung lahat yan. Dito lang sa administrasyon ni BBM ang pinaka-worst. Akala ko noon worst na yung kay Fidel Ramos. Kasi ang laki ng kinita ni Ramos doon, lalo doon sa Pampanga, yung yung pinagawa niya. But then, tingnan nyo, hindi nagagamit yun, yung pinagawa ni Fidel Ramos hanggang ngayon. Hindi nagagamit yun, pero ang laki ng kinita niya doon. Pinakamalaking utang, pinakawalang nagawa ang administrasyon ni BBM. Kaya gising na, mga putang ina yung BBM supporter kayo na lagi wala kayong ginagawa, magkalat pa kayo ng mga troll nyo para lang siraan ang mga Duterte. Pati aga-aga napapamura nyo ako no? Di ba rin ako magalit sa politics because I am really concerned to my country and to my children and the grandchildren. Ayan, natatanda. At least sana matapos at may magawa ang mga kabataan na mababago na katulad ni Isko Moreno, Mayor, at ni Vico Soto. Mga ganyang leader ang kailangan natin. They focus on what they believe is right and they focus on the issue. They don't focus to destroy other lives, other personality, and character. Assassination. Hindi tulad ng gobyerno ni Marcos ngayon. All what is happening is just a character assassination ng mga Duterte to destroy Duterte. At yung mga propaganda na mga kalaban ng NPA. Tandaan nyo, hindi sila ang kawawa, ang taong bayan, lalong-lalo na ang mahihirap, ang mga makamasa. Ang tandaan nyo, Duterte, makamasa yan, hindi yan makamayaman. Masang Pilipino, ibig sabihin yung mahihirap na mga Pilipino na siyang binibigyan nila ng atensyon at ng pagkakataong mabago ang buhay. Kaya galit na galit ang mga mayayaman sa mga Duterte at ang mga NPA na nagpapayaman sa Kongreso. Gising kayo, kilalanin nyo ang dapat na maging leader ng bansang ito at ang mga nakapwesto ngayon. Pare-pareho na lang ang ng korupsyon. Tandaan yung lahat yan. Matakot na lang, walang takot sa Diyos ang mga yan. Pero tayo bilang mamamayang Pilipino na may takot sa Diyos, hingin nyo sa Diyos ang karunungan, ang wisdom. Piliin nyo ang tama. Hindi yung mga taong na mayayaman na, nagpapayaman pa. At ang problema, handa silang patayin ng taong bayan para sa sarili nilang interes. So guys, ayan lang ang mapasasabi ko. Ito ay talagang nakakainit ng ulo na umiinit ng ulo ko. Ayoko pa na mo sana ng but then politics is always a politics. So, hindi tayo politician, but be careful to be deceived by this politician, guys. Okay? So, ito lamang, Inday Marie, at your service. Hope you guys will understand exactly kung ano yung gusto kong ipaabot sa inyong lahat. Thank you so much. Have a blessed Sunday, everyone.